Yo, success seekers! Welcome again to Math Success! Nako, alam niyo bang may paraan para malaman kung magkakaugnay ang dalawang bagay? Halimbawa, kung mas mahaba ang tulog mo, mas mataas kaya ang grades mo? O kung mas marami kang kinakain, mas bibilis kaya ang kilos mo? Yan ang correlation. Ito ay isang statistical tool na sumusukat kung paano nagkakaugnay ang dalawa o higit pang quantitative variables. Ibig sabihin, mga bagay na nasusukat gamit ang numero, tulad ng height, weight, o test score. So ready na ba kayong mag-connect the dots for today's lesson? Let's deepen our knowledge about correlation. But first, here are the objectives for today's lesson. Number 1, define correlation. Number 2, identify different types of correlation. Number 3, interpret the Pearson correlation coefficient R. Number 4, apply correlation concepts in real-life scenarios. And lastly, use the Pearson product moment correlation formula. Introduction? Check. Objectives? Check. Now, we can start for our lesson proper. Correlation is also defined as the measure of the linear relationship between random variable x and y and is denoted by R. Correlation measures the linear relationship between two variables. The symbol R represents the correlation coefficient. Here, x is the independent variable and is the one we change, and y is the dependent variable, the one we measure. There are 3 degrees of relationship or correlation between two variables. Number 1 is the perfect correlation. Pwede siya maging positive at pwede rin siya maging negative. Number 2 is the some degree of correlation. Pwede siya maging positive and pwede rin siya maging negative. Number 3 is the no correlation. In perfect correlation, nakalagay yung positive and negative. So, sila yung magiging basihan natin kung ano yung sign o kung ano yung ilalagay natin kung yung result na magiging answer natin ay positive or negative. Sa table na to, yung may positive or negative 1 hanggang 0. So, kapag positive 1 ang naging answer natin, then gagamitin natin ang perfect positive correlation. Then kapag naman negative 1, ang gagamitin naman natin ay yung perfect negative correlation. For some degree of correlation naman is makikita natin na ang positive or negative 0.91 to 0.99 ay very high positive or negative correlation. Next is the positive or negative 0.71 to 0.90. This is a high positive or negative correlation. Samantalang ang positive or negative 0.51 to 0.70 is moderately positive or negative correlation. Next is the positive or negative 0.31 to 0.50. Ito naman ay low positive or negative correlation. And last is the positive or negative 0.01 to 0.30. Ito naman ay ang negligible positive or negative correlation. So, for example, isang sagot natin ay 0.97. So, makikita natin siya sa gitna ng positive or negative 0.91 to 0.99. So, ang ilalagay natin ay very high positive correlation. And kapag negative naman, ay very high negative correlation. Same lang siya hanggang sa makarating kayo sa positive or negative 0.01 to 0.30. For the no correlation naman is 0.
Ibig sabihin, yung dalawang variables na yon ay wala silang ugnayan sa isa't isa or hindi siya nakakaapekto. Si x variable kay y variable. Next naman nating pag-usapan ay ang scatter point diagram. Ito ay ginagamit to illustrate the relationship between two variables. So kung kanina, yung interpretation ng pinag-uusapan natin, dito naman ipapakita natin yung mga mukha ng data natin pag grinap na natin sila. So the following illustration show the scatter point diagram for different types of correlation. So kung makikita nyo, meron tayong dalawa ditong diagram at may mga points at yung points na yon ay pinag-connect natin sa isang line. Ang tawag doon ay perfect correlation. Ganito pala yung itsura ng perfect correlation. Ibig sabihin, lahat ng data natin ay nagkaugnay-ugnay o nasa iisang linya. Pero paano natin malalaman if positive or negative nga ba? Perfect positive correlation siya kung yung line ay papunta sa right. At kapag yung 5 point na yon ay nag-connect gamit ang iisang line at kung patungo sa left naman, tinatawag natin tong perfect negative correlation. Para naman sa next, makikita natin na may pare-pareha siyang sukat ng points. So, nakikita natin na pag-trinay natin na i-connect siya ng line, 3 lang yung na-connect natin. Unlike kanina na lahat ng points ay na-connect natin sa iisang line. Ang tawag pala dito ay some degree of correlation. So, sinasabi na natin na di lahat ng point ay kayang i-connect sa line. Kaya sinasabi natin na some degree. Kaya parang iilan lang ang na-connect sa line. Katulad nga ng sinabi ko rin kanina, malalaman kung positive siya kung ang line ay papunta sa right, na tinatawag nating some degree of positive correlation. At negative naman kung papunta sa left, na tinatawag natin na some degree of negative correlation. Para naman sa last na scatter point diagram ay no correlation ang pinapakita niya dahil isa lang ang dot na nakonect natin sa linya. Ibig sabihin ay nag-iisa lang siya, wala ng ibang points or data na kasama siya sa line. Kaya masasabi natin na no correlation siya. So ano nga ba ang the Pearson product moment correlation coefficient? The Pearson product moment correlation coefficient, or Pearson correlation for short, is a measure of the strength of a linear association between two variables and is denoted by R. Basically, a Pearson product moment correlation attempts to draw a line of best fit through the data of two variables, and the Pearson correlation R indicates how far away all these data points are to this line of best fit. So for our main topic, you can see na ito yung gagamitin nating formula, where x is equal to the observed data for the independent variable, y is equal to the observed data for the dependent variable, n is equal to our sample size, and r is equal to the degree of relationship between x and y. Here ang example para mas madali niyong maintindihan. Compute the value of the correlation coefficient for the data obtained in the study of the number of students' absences and the final grade of the 7 students in business statistics class. Ang x natin dito ay yung number of absences ng mga students o independent variable natin. At yung y naman ay yung final grades ng mga students. Ito rin ang ating dependent variable. Ibig sabihin nito ay titingnan natin kung ang number ng absent ng students ay nakakaapekto ba sa final grade nila. Meron din tayo dito nakalagay na sample size na meron tayong 7 students. Nilagyan lang natin ng letter. Si student 1, si letter A.
pinangalanan lang natin sila ng alphabetical. Yung student number natin, yung sample size. So, gamit yung Pearson R, titingnan natin kung yung number of absences ba ay makakaapekto sa final grades ng 7 students na to. Tingnan natin. So, nakikita natin dito ang number of students natin o yung sample size. X variable yung number of absences, Y variable o final grades ng mga students. Kung makikita nyo, meron din tayong X and Y dito. Meron din tayong X squared and Y squared. Para makuha ito ay first, X and Y. Ibig sabihin pala nito ay we will multiply X and Y. Ita times natin si 7 kay 79. So, 7 times 79 is 553. You can use your calculator to double check if tama tayo. Next is 3 times 85. And the answer is 255. 14 times 80, and that is 1,120. And yan na yun ang gagawin natin sa natitira pa para makuha natin yung data ng X and Y natin. So, 8 times 75 is 600. 11 times 56, the answer is 616. 3 times 90 is 270. And 9 times 76 is 684. Ngayon ay nakuha na natin lahat ng data for X and Y. Para naman sa X squared, i-multiply mo siya by itself since X ito ay lahat na nasa column ng X ay i-multiply natin sa sarili niya. So, 7 times 7 is 49. 3 times 3 is 9. 14 times 14 is 196. 8 times 8 is 64. 11 times 11 is 121. 3 times 3 is 9, and 9 times 9, and the answer is 81. Ngayon, nakuha na natin lahat ng data for X squared. Then next, same process kay X, pero dito si Y ang gagamitin natin since ang nakalagay ay Y squared. So, si Y ay i-multiply natin sa sarili niya. Tingnan natin dito. So, ang first natin ay si student A. So, 79 times 79, and that is 6,241. 85 times 85, and that is 7,225. Next is 80 times 80, and that is 6,400. 75 times 75, and that is 5,625. 56 times 56, and that is 3,136. 90 times 90, and that is 8,100. Last is 76 times 76, and that is 5,776. Ngayon ay nakumpleto na natin ang data para sa Y squared. Kapag nakuha na natin lahat ng XY, X squared at Y squared data, pwede na natin i-add lahat per column. Since may 7 tayong student, ito yung N natin, equal to 7. Next, i-add natin yung X from 7 to 9. The answer or total is 55. Para naman sa Y variable ay 541. Same process lang rin sa XY, X squared at Y squared. For XY, ang total natin ay 4,098. For X squared is 529. At for Y squared ay 42,503. Sa ibaba ng table, makikita ang summation values ng bawat column na mahalaga sa formula ng Pearson correlation coefficient R. So again, babagitin ko yung mga values na nakuha natin kanina. N is equal 7, X is equal to 55, Y is equal to 541, XY is equal to 4,098, X squared is equal to 529, and Y squared is equal to 42,503.
Again, isusulat natin yung formula natin. R is equal to N times the summation of xy minus summation of x times summation of y all over square root of the quantity of n times summation of x squared minus the product of summation of x raised to 2 times the quantity of n times summation of y squared minus the product of summation of y raised to 2. Ngayon ay isa-substitute na natin lahat ng values na nakuha natin kanina sa ating formula. And that is r is equal to 7 times 4,098 minus 55 times 541 all over the square root of the quantity of 7 times 529 minus 55 raised to 2 times the quantity of 7 times 42,503 minus 541 raised to 2. So, unahin na nating simplify yung sa numerator. So, 7 times 4,098, that is 28,686, and 55 times 541, that is 29,755. So, 28,686 minus 29,755, that is negative 1,069. Next naman nating isi-simplify is yung nasa denominator natin na nasa loob ng square root. So, first, isimplify muna natin yung isa. 7 times 529 is 3,703, and 55 raised to 2 is 3,025. Next is 7,000 times 42,503, that is 297,521, and 541 raised to 2, that is equal to 292,681. So, ngayon, simplify na natin sila by subtracting 3,703 minus 3,025, that is 678, and 297,521 minus 292,681, that is 4,840. Ngayon ay pwede na nating i-times sila, and that is 678 times 4,840, and the answer is 3,281,520. Kunin na natin yung square root nito, and that is 1,811.50. So, ngayon, pwede na tayong mag-divide. So, negative 1,069 divided by 1,811.50 is equal to negative 0.59. Tingnan natin kung saan kabilang si negative 0.59 sa interpretation natin. Gumawa muna tayo ng scatter point diagram natin bago mag-interpret. Meron tayong dalawang line dito. Yung x variable natin, yung kulay blue na pahiga, at yung red line ay yung y variable natin na patay yung linya. Ngayon, ilagay na natin yung mga estimated natin na belong sa data na meron tayo. So, makikita mo sa right side natin, andito yung data natin kanina. Baka nagtataka kung bakit wala na yung xy, x squared at y squared. Di na natin siya need sa scatter diagram. We only need it sa formula natin para makuha yung answer. Ngayon, ang kailangan na lang natin dito, ang x and y variable, kaya ito na lang ang pinakita ko. So, ayan, ready na tayo mag-plot ng ating data sa ating scatter diagram. So, again, ang ating x ay ang number of absentees, and our y is the final grade. So, i-plot na natin si student A. So,
ang x niya ay 7, that is in between 6 and 8, diba? Then, ang kanyang y ay 79. So, yung magiging dot natin is before siya mag 80 kasi nga 79. And in between 6 and 8 siya sa x natin. So, dito natin ilalagay yung ating first na plot. So, for student B, ang x natin ay 3, so that is in between 2 and 4. Then, ang ating y ay 85. So, may 85 tayo, isasakto lang natin siya doon. So, yun, dito natin ipa-plot yung second natin. So, let's proceed na sa student C. So, ang x natin ay 14, itatapat lang natin sa 14. Hanapin natin yung y natin, 80, yan, itatapat lang din natin. Then, ayun, pwede natin ilagay doon yung dot natin. And, ganun lang din sa the rest of the data na meron tayo. I-plot lang natin. Ayan. So, after natin ma-plot lahat ng points sa scatter diagram, is maglalagay na tayo nung downward sloping trend line natin or yung yellow line. So, pagkatapos malagay, ayan, tatlong dot lang yung nag-connect gamit yung line natin. So, ibig sabihin niyan ay some degree of correlation yung meron tayo. Pero ang sagot natin, di ba, ay 0.59. Kailangan natin balikan yung interpretation table natin. So, yan. So, ang 0.59 ay kabilang sa moderately positive-negative correlation. Pero since naka-indicate na rin naman dyan na negative si 0.59 at palep rin yung ating diagram, that means na ito ay moderately negative correlation. That means na yung resulta natin is the number of absences not affect the final grades of the 7 students in business statistics class. And that concludes all success seekers. Natunghayan natin kung paano gamitin ang correlation upang makita ang relasyon sa pagitan ng dalawang variables. Ngayon, bago tayo magtapos, balikan natin ang mahahalagang natutunan. So, for our key takeaways, again, ang correlation ay isang statistical tool na sumusukat sa relasyon ng dalawang quantitative variables gamit ang correlation coefficient R. Ang Pearson correlation coefficient R naman ay ginagamit upang masukat ang linear na relasyon ng dalawang variables kung saan ang x ay ang independent variable natin or yung binabago. Ang y naman ay ang dependent variable o yung sinusukat at ang n ang ating sample size. Again, para naman sa uri ng correlation, meron tayong perfect correlation. This is the positive or negative one, kung saan ang ibig sabihin nito ay malakas na relasyon kung saan ang pagbabago sa isang variable ay tiyak na nagdudulot ng pagbabago sa isa pa. Pangalawa naman ay ang some degree of correlation, that is the positive or negative 0.01 to positive or negative 0.99. Ibig sabihin naman nito ay may relasyon ang dalawang variable, ngunit hindi perpekto. Mas mataas ang absolute value, mas malakas ang correlation. Para naman sa no correlation, that is 0. Ibig sabihin naman ito, walang relasyon sa pagitan ng dalawang variable. Ang pagbabago sa isa ay hindi nakakaapekto sa isa pa. Para naman sa interpretation ng correlation, positive correlation kapag tumaas ang x, tataas din ang y. Negative correlation naman kapag tumaas ang x, pero bumababa ang y. Sa madaling salita, ang correlation ay mahalagang tool sa pagsusuri ng data, ngunit dapat itong gamitin ng tama upang maiwasan ang maling interpretasyon.
Kung nag-enjoy ka sa lesson na to, don't forget to like, share, and subscribe para sa maraming math tricks at explanation na hindi nakaka-nosebleed. Kita-kits ulit sa next episode, Success Seekers!